Minsan ang buhay, mabilis ang takbo. Sobrang bilis lumipas ng panahon. Minsan, parang paikot-ikot at paulit-ulit lang. Pilit binabalikan ang kahapon. Minsan, parang napag-iiwanan ka ng mga pangyayari, katulad ng mga nasa tabi ng lansangan, kung saan walang nakatingin at nakakapansin sa iyong mga pinagdadaanan. Nag-iisa sa gitna ng iyong mga responsibilidad, sa gitna ng iyong mga tungkulin. Ngunit marami sa atin ang kumakapit sa Panginoon. Sa mga tagpong ito, nakikita natin ang ating mga karupukan, ang ating mga kahinaan, ang ating mga kakulangan, ng ating pagkalumpo bilang tao. Kaya sa mga panalangin, itinataas natin sa Panginoon ang ating hinain, ang ating mga inaasahan, ang ating mga inaasam, ang ating mga pangarap. Sa gitna ng ating mga kahinaan, sa gitna ng ating mga krus, binigyan niya tayo ng landas mula sa kasalukuyan patungo sa kinabukasan. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan, isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ang unang wika na sinambit ng ating Panginoong Hesus noong siya ay nakabayubay sa krus. Bakit napakadali para sa ating Panginoong Hesus na magpatawad? Lalong higit sa mga tao na nagpahirap sa Kanya. Sapagkat kung ating paginilayan ang unang wika ng ating Panginoong Hesus, ito ay punong-puno ng pagmamahal. Pagmamahal ang umiral sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Hindi galit, hindi po. Sapagkat alam niya na ito ay bahagi ng kanyang misyon upang iligtas ang sanlibutan. Tunay nga po ng ating Panginoong Hesus ay punong-puno ng pagmamahal, sapagkat ang mga tao na nagpahirap sa Kanya, bagamat hindi humingi ng tawad, mismo ang Panginoong Hesus ang nagpatawad sa kanila. Siya mismo ay nanalangin sa Kanyang Ama upang sila ay patawarin sa pagkakasala na kanilang nagawa. Ganyan ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Hindi marunong magtanim ng galit. Hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Ang laging namumutawi sa kalooban ng Diyos ay pagpapatawad. Sa panahon na ito,
ng mahal na araw na kung saan ay ginugunitan natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus, tayo pong lahat bilang mga Kristiyano ay inanyayahan ng Panginoon na magpatawad. Kahit na yung mga tao na hindi humingi sa atin ng tawad. Ganito ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ang pagpapatawad ay kanyang ipinagkakaloob kahit na sa mga tao na hindi marunong humingi ng tawad. Hindi madaling gawin ang mga bagay na ito. Subalit kung tayo ay may pagmamahal sa kapwa, katulad ni Jesus, ay makakaya din po natin na magpatawad sa lahat ng uri ng tao, lalo higit sa mga tao na nakagagawa sa atin ng hindi maganda. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. O banal na mananako, kami ngayon ay natitipon sa harapan mo upang hingin ang iyong awa at pagpapatawad. Buong kababaan namin kinikilala ang aming pagiging makasalanan. Ikaw, O Panginoon, ang siyang umawi sa bigat ng aming kaparusahan. Ikaw ay napako sa krus dahil sa iisang layunin, upang tao ay makawala sa mga kuko ng kasalanan at upang mapatawad. Iyan ang iyong ginawa at binigyan ng katuparan sa iyong pagkakapako sa krus. Ikaw ay nagdasal para sa kapatawaran at kaligtasan ng tao. Tulungan mo kaming hubugin ang aming buhay nang naayon sa iyong pangaral at halimbawa. Kami nawa ay maging kawangis mo at manatiling tapat sa iyo, hindi lamang sa panahong maganda ang takbo ng aming buhay, kundi pati na rin sa hikahos na pamumuhay. Habang kami ay nananalangin sa iyo upang iyong patawarin sa aming mga pagkakasala, bigyan mo kami ng tapang at tibay ng loob upang patawarin iyong mga nagkakasala sa amin. Tulungan mo kaming magpatawad tulad ng ginawa mong pagpapatawad doon sa bundok ng Kalbaryo. Amen. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Tinuya siya ng isa sa mga Salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Ang pangalawang huling wika ni Jesus, sinasabi ko sa iyo,
ngayon di isasama kita sa preso. Mga kapatid, ito yung sinabi ni Jesus doon sa isang taong katabi niya na nakabayubay sa krus, na kung saan ay, kung ating babalikan yung senaryo, makikita natin yung lubos na pagsisisi ng taong ito, kung saan nakita niya na nararapat lang para sa kanya na siya'y parusahan dahil sa kanyang pagkakasala. Bagamat nakita niya na on the part of Jesus, ay nakita niya na walang kasalanan si Jesus. Kaya nandun yung takot niya sa Diyos na pinagsabihin niya yung kasama niya na nagiging arugante sa kabila ng mga kasalanan ginawa niya. Kaya sa aking pagninilay, kung titingnan ko yung buhay ko bilang isang religyoso, ay bumalik sa aking kamalayan nung ako'y nasa formation pa during my novitiate year, na kung saan ay ibinulalas ko lahat yung kung ano yung nais kong magamot sa aking pagkatao, na kung saan ito yung nagbabadya na ito yung faith ng aking bukasyon, na nandun yung takot na baka ito na yung dahilan para ako'y palabasin. At nakita ko yung galaw ng Diyos sa buhay ko bilang isang nobisyado, na kung saan ay hindi niya ako pinabayaan, hindi niya tinignan yung aking pagkakasala. Kumbaga, nakita ko na hindi interesado ang Diyos sa aking mga kasalanan. Bagkus yung ninais niya sa akin ay yung manumbalik sa Kanya, yung taligdan yung mga pagkakasalan na siyang nagluklok sa akin sa kasamaan. At ito yung nakikita ko ring hangad ng simbahan ngayon, na kung saan ay naano yung synodality, na kung saan ay kung titingnan natin yung kahulugan ng synodality, ang synodality, ang ibig sabihin ay yung hudos, kumbaga. Ang kahulugan nito ay yung ang daan, no? Kaya kung titingnan natin, yung word na hudos, kung i-combine natin dun sa preposition na sin, yung SYN, which means together, no? Connotes being together on the way or journeying together. Kumbaga, nakikita ko dito na nakikilakbay ang Diyos bilang tao upang samahan ng tao sa kanyang paglalakbay patungo sa Diyos. Kaya nga, kung titingnan ko yung kahulugan ng aking dinadasal sa araw-araw, na yung mission vision ng Panginoon, na hangad niya na makasama niya tayo sa kanyang kaharian. Umaramdaman natin, umaranasan natin yung kanyang kaharian dito pa lang sa lupa. At paano natin o paano kung mararanasan yung kaharian niya dito sa lupa? At ito yung pagsunod sa kanyang kalooban. And kaya napakayaman, napakayabong yung binibigay ng simbahan, na siyang maging daan upang makita natin yung kagandahang loob ng Diyos sa atin. Na kung saan ay yung pagsunod sa kanyang kalooban, yung pagsisihan natin o pagsisihan ko yung mga kasalanan na aking nagagawa sa araw-araw, na ang dito pa lang sa lupa ay maging simula na ng langit, para masabi natin, lupa man ay langit na. Kung kaya sinasabi ng Diyos lagi sa akin, come and be part of my kingdom. Obey my will if you want heavenly already to begin on earth. Kung kaya napakagandang assurance, no?
doon sa isang taong may kababang loob na pinagsisisihan yung mga kasalanan na kanyang nagagawa, and assurance na to be part of God's kingdom. O kaya nga, asamin lagi natin yung mapabilang o makasama sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa iyo na yun di isasama kita sa paraiso. O mapagmahal na Panginoon, habang ikaw ay nakapako sa krus, buong awa mong pinatawad ang nagtitikang salarin. Ipinagkaloob mo sa Kanya ang iyong biyaya at pag-aaruga, at ibinigay mo rin sa Kanya ang kahulugan ng iyong pagpapatawad, ang makasama ka sa kalangitan. Ito nawa ay magbigay sa amin ng pag-asa at magsilbing pag-unawa sa amin na ang kapatawaran ay laging makakamit ng sinumang magsisisi sa kanyang kasalanan. Kami ay mga makasalanan na nararapat na parusahan, ngunit dahil sa iyong pag-ibig at awa sa amin, kami ay pinatawad mo. Tulungan mo kaming kilalanin ang aming mga pagkakasala, ang nagsisising salarin na naniwala sa iyo, kahit na ikaw ay nakapako sa krus, ay magsilbi nawang huwaran sa amin. Magkaroon sana kami ng sapat na pananalig at pag-asa upang makabalik sa iyo. Kami ay maging karapat-dapat nawa na makarinig ng iyong pangungusap. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di sasama kita sa paraiso. Amen. Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong anak. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nilang babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at minamahal nitong alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mga kapatid, sa tagpo ito, makikita natin ang pagdadalamhati ng inang si Maria. Tinatakan ng balaraw ang kanyang puso sa pagkakita niya sa kanyang anak na si Jesus na nakapako sa krus. Kasama ang minamahal niyang alagad na si Juan. Naroon din si Maria Magdalena at si Maria na asawa ni Cleopas. Isang tagpo na inihahabili ni Jesus ang kanyang ina kay Juan, na sumasagisan para sa ating lahat. Sa pagmamahal niya sa mahal na Birhen,
Nais niya na mahalin natin siya at lumapit tayo sa Kanya, sapagkat tunay na Kanyang pag-ibig sa ating lahat ay laging naroon para hanapin tayo. Sa mga pagkakataon na tayo ay nagdurusa at hindi natin matanggap ang maraming pagsubok sa buhay, tutulungan tayo ni Maria na tumayo sa harap ng ating krus. Sapagkat siya, kung meron siyang isang napakagandang larawan, bukod siya'y nagdadasal at nanalangin para sa atin, para ilapit tayo sa kanyang anak, ay yung tayo makatayo at matanggap natin ating mga pagsubok sa buhay. Naway tulungan tayo ni Maria na makatayo at matanggap ang ating mga krus, katulad niya, sa kanyang kalooban at pagdadalamhati. Sa kabila na napakalakas na dagok ng pagdurusa ni Kristo, ay iniaalay na ito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos Ama. Si Maria ay laging nananalangin para sa ating lahat. Nais niyang tayo ay lalapit din sa Kanya bilang Kanyang ina, mahal niya at mahal niya natin lahat. Kaya nga tayo tinatawag na Pueblo Amante di Maria. Mga tao, mga anak na nagmamahal kay Maria at siya rin ay nagmamahal sa atin. Nawa itong salitang ito ay makintal sa ating puso at isip na tunay na si Maria ay larawan ng pag-ibig ng Diyos Ama. Bilang ina ni Kristo, ibinibigay niya sa ating tuwida na pahalagahan natin, mahalin at irespeto ang kanyang ina na sa kanyang pagtugon sa oo ng kaligtasan, tayong lahat ay naligtas. Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, anak, narito ang iyong ina. Ako po si Edson Santa Ana, 20 years old. Nakatira po ako dito sa Baay Mapagmahal. Kapatid ko po si Kimberly Santa Ana. Sabay po kami dito dumating noong 2013 at dito na rin po kami nag-start mag-aral simula kinder hanggang high school. Naramdaman ko po yung pagmamahal ni Ate Lorna sa amin. Unang-una po, syempre po sa pag-aalala na po sa amin. Wala po kami sa pulgar ng magulang namin, pero si Ate Lorna po yung laging nag-aalaga sa amin. Tapos pag nagkakasakit po kami, siya rin po yung nag-aaligaga para po, bigyan po kami ng gamot or dalhin po kami sa ospital. Tapos siya rin po lagi lahat nag-asikaso sa amin, tulad po ng paglalaba, pagluluto po ng pagkain, tulad po ng ginagawa ng isang magulang po. Tinuturing ko na rin po silang mga anak, siyempre dalaga ako. Tsaka sama-sama po kami rito. Wala na pong iba sa akin sila. Ako na po talaga ang nanay nila rito sa Bahay Mapagmahal. So, ako si Ramon Contreras Jr. 19 years old. Grade 11 na po. So, naramdaman ko po yung pagmamahal po ni Ate Lorna sa part po na lagi niya po kami pinapaalalahanan sa lahat ng oras sa mga dapat namin gawin. Lagi po niya kaming tinatama na dapat ganito, ganyan. Na gagampanan niya po yung pagiging isang magulang. Kahit kami lang po yung nandito. Habang yung mga tunay po ng pamilya ay nasa malayo po. Ang masasabi ko lang po sa mga bata po na nakakasama po yung magulang, pahalagaan po natin sila. Sundin po yung mga payo. Huwag po kayong
huwag po kayong maging side ng ulo sa nila. Dahil kapag nawala po sila sa mundo, sa uli po tayo magsisi. O Panginoong Jesucristo, ang isa pang nagpabigat sa paghihirap mo ay ang iyong pagkakakita sa iyong lumuluhang ina. Simula sa pagkakahuli sa iyo hanggang sa oras ng iyong kamatayan, ang iyong mahal na ina ay sinubaybayan ka ng buong lumbay at naramdaman din niya ang sikhi ng iyong paghihirap. Tulad niya, kami ay makaramay mo sana at makakabahagi sa iyong paghihirap sa kaligtasan ng tao. Ibinigay mo sa amin si Maria sa pamamagitan ni Juan upang siya ay aming maging ina. Kami nawa ay maging masunurin sa Kanya at mahandugan siya ng paggalang at kalwalatian sa pang-araw-araw ng aming pamumuhay. Mapagmahal namin, Panginoon, habang ikaw ay nakapako sa krus, ipinagkaloob mo rin sa amin ang iyong simbahan na ilalarawan ni Maria upang kami ay anggaling. Huwag sana kaming mawala ng tapang na pagpilikin at panananginan ang iyong banal na simbahan. Amen. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kapayapaan at lahat ng kabutihan sa inyong lahat, mga kapatid. Marahil dumating sa inyong buhay yung mga karanasan na pagtitingnan nyo yung inyong sarili, wala naman kayong ginawang masama. Namumuhay kayo ng mabuti, nakikipagkapwa-tao, at pinipilit yung gawin kung anong tama sa inyong buhay at maging mabuting halimbawa rin naman sa ibang tao. Ngunit sa gitna nitong ating pagpapakabuti, nakakaranas pa rin tayo minsan ng mga kapighatian, kasamaan, at minsan meron tayong naririnig sa ating kapwa na paninira tungkol sa atin. Kadalasan ating tinatanong sa mga gantong sitwasyon, bakit kaya nangyayari ito sa akin? Gumagawa naman ako ng mabuti. Wala naman akong inaagrabyado. Ginagawa ko naman ang aking tungkulin. Ngunit bakit ganito ang paratang ng ibang tao sa akin? Ganito marahil yung karanasan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa napakaraming panahon na siya'y nandito sa daigdig bilang sugo ng kanyang ama, ginawa niyang lahat ang nais at kalooban ng kanyang ama. Ngunit sa gitna nito ng kanyang pananatili, nakapiling ang kanyang ama, pumasok sa kanya yung kasamaan na dulot na rin ng ating mga kasalanan. Sa kauna-unahang pagkakataon, kuwari, nakaranas siya ng paghihiwalay sa kanyang ama dahil pumasok lahat ng kasalanan sa kanya. At ito, dahil dito, narasasan niya yung epekto ng kasalanan na hinding-hindi niya naranasan sa kanyang buhay. Inosente ang ating Panginoon. Wala siyang bahid dungis, wala siyang kasalanan. Ngunit kahit nagkaganon, naranasan niya
ang mga epekto ng kasalanan sa kanya. At kaya nga, sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan niya yung wari paghihiwalay niya sa piling ng kanyang ama. Dahil sa mga kasalanan din naman na kanyang inako na nagmula sa atin. At kaya nga nabanggit niya at nadasal niya itong salmo ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero sa gitna nitong karanasang ito ng paghihirap, sa gitna nitong wari, bagong karanasan para sa ating Panginoon na naghiwalay sa Kanya, sa Kanyang Ama. Sa Kanya ring pananalangin iyon ng salmong iyon, Psalm 22, na natili pa rin at nanaig pa rin yung pag-asa sa Kanya. Na sa kahit na nakararanas siya o naranasan niya ang epekto ng kasalanan, sa bandang huli, magtatagumpay ang katotohanan, magtatagumpay ang kabutihan. Ayun din ang paanyaya sa atin, mga kapatid, na minsay nakakaranas ng wari, kawalan ng katarungan, kapahamakan sa gitna ng mga mabubuting ating ginagawa. Sinasabi sa atin na hindi naman talaga tayo napabayaan ng Panginoon. Minsan dinadala natin ang epekto ng kasalanan ng iba sa atin. Tayong gumagawa ng mabuti. At ang paanyaya ay manatiling mabuti. Manatiling gumawa ng kabutihan. Dahil sa bandang huli, magtatagumpay pa rin kung anong totoo, kung ano ang mabuti. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Ngunit minsan hinahayaan niyang mangyari iyon sa atin upang lalo't higit mapadalisay ang ating pag-ibig at pagtitiwala sa Kanya at magsilbi ring huwaran para sa ibang tao. Na sa gitna ng paghihirap, sa gitna ng kapahamakang maaring nararanasan, mananatili pa rin ang tagumpay ng katotohanan, ang tagumpay ng kabutihan. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ako po si Jenny Lasea. Isa po akong abogada na nagtatrabaho sa Office of the Ombudsman. More than 30 years na po akong nagsisilbi dito sa Santa Teresita del Niño Jesus Parish bilang isang lector commentator. Sa ngayon po, marami po akong pinagdadaanan sa buhay at especially ngayon pong Holy Week. So naisip ko lang po yung isa sa 7 last words, yung na very relevant po sa aking buhay. Ang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa ngayon po ako po ay nag-undergo ng treatment for breast cancer, stage 2. And napakahirap po tanggapin sa akin na kahit na 30 years na po akong nagsisilbi dito sa simbahan, mas masakit po sa akin nung nagka-cancer ako. Bakit? Parang iniisip ko na, Lord, nagsisilbi ako sa iyo. Pero bakit ako? Sabi ko, is this a form of punishment for me? Dahil marami akong kasalanan. So, I was diagnosed po nung July 2023. So, that was last year. So, lagi po akong nagdadasal. Parati akong binibigyan. Dinadalahan ako ng communion sa bahay. And lagi ako nagsasabi na salamat sa Lord. But deep in my heart, andun po yung aking fear and yung, ang hirap po tanggapin na
yun na nga po, bakit po ganito? So, maliliit pa po yung mga anak ko. So, sabi ko, hindi ko po alam. And to be honest, it was only a few weeks ago na finally, I surrendered myself to God and wholeheartedly nasabi ko na, Lord, thy will be done. Kayo na pong bahala sa akin at sa pamilya ko. And siguro po naging daan ito, kaya po ito natanggap. Was, marami po kasi mga taong pinapadala ang Diyos na hindi ko po naakala nagbibigay sa akin ng lakas loob. Marami po sa akin tumutulong, maraming kumukup sa akin na sa isang banda sabi ko, siguro Lord, may nagawa po rin akong tama para outpouring po yung blessings and yung help na natatanggap ko. Kahit po sa mga taong hindi ko po ka-close, nagugulat po ako kasi andyan po sila, bigla po silang tumutulong. So I have no reason talaga na sabihin kay God na pinabayaan niya ako kasi nandyan po yung mga tao para po, pinadala po niya para tulungan po ako at ang pamilya namin. And now, although may fear po pa rin ako, nandyan pa yung agam-agam because I will have to go undergo yung surgery on April 11. Pero despite that fear, alam ko na whatever happens, nandyan ang Diyos and He will always be with me and with my family. So, ang gusto ko lang pong ipaabot is, let's not lose hope kahit po yung sa when we think na yung sa lowest moment of our lives na iniwan tayo ng Diyos, andyan lang po siya. And I believe na there are always solutions to every problem that God sent us. Nandyan lang yan. Parang sa akin, it's not just an awareness, but parang it is a wake-up call for me na akala ko ganito kalaki yung faith ko dahil nagsiserve ako, okay ang lahat, hindi pala. Pero sa huli, andyan pa rin siya. So let us not lose hope. Itong mga pagsubok sa atin will just give us strength and will make us closer to God. Mahal naming Jesus, naramdaman mo ang lubos na pangungulila nang ikaw ay nakapako sa krus. Naramdaman mo ang dalamhati ng waring pagkakawalay sa Diyos. Hinihiling namin sa iyo ngayon na panatilihin kami sa iyong pagmamahal. Lagi kaming maging tapat sa iyo. Laging maalala sa aming pananampalataya at magkaroon ng lakas na sumunod sa iyo. Sa iyong pagpapakasakit sa krus, ang pinakamabigat na parusang tinanggap mo ay hindi ang pagkapako sa krus, hindi ang pagpuputong sa iyo ng koronang tinig, hindi ang sibat, kundi ang damdaming ikaw ay iniwan at nag-iisa. Ngunit nanalig ka pa rin sa iyong Ama, sapagkat batid mong sa dakong huli, ikaw rin ang siyang magwawagi at magtatagumpay. Gawin mo kaming katulad mo sa pagharap ng aming paghihirap sa buhay. Nawa ay lagi naming isaisip na patuloy mo kaming papatnubayan. Tumimo nawa sa aming isipan ang iyong ipinamalas na pag-asa at paniniwala sa iyong Ama. At ito'y maging aming halimbawa nawa sa aming pang-araw-araw na pamumuhay upang kami ay makasama mo sa iyong kalwalhatian. Amen. Nauuhaw ako. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak
Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa isang saka ng isoko at idinikit sa kanyang bibig. Sa mapagpalang mahal na araw, mga kapatid sa pananampalataya. Ang ikalimang huling pangusap ng ating Panginoon habang siya ay nakabayubay sa krus ay ang pagninilay sa kanyang pagkauhaw. Mula sa Ebanghelyo ni San Juan, sinasabing nang malaman ng Panginoon na naganap na ang lahat ng bagay upang matupad ang sinasabi sa kasulatan, winika ni Jesus na uuhaw ako. Ang Diyos na siyang nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus ay nakaramdam din ng uhaw tulad natin. Ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay, kabilang ang tubig, ay nangailangan din ng tubig sa napakalagang bahagi ng kanyang buhay at misyon. Ang Panginoong Jesus na nag-aanyaya na lahat tayong nauuhaw ay lalapit sa Kanya at maniniwala sa Kanyang tubig na magbibigay ng walang hanggang buhay, ay nakaramdam din ng pagkatuyot at kawalan. Naganap ang lahat ng sinasabi sa kasulatan. Ipinako ang Panginoong Jesus. Ang lahat ng tao ay tinalikdan siya at siya ay iniwan. Ang kanyang damit, sinasabing ang mga kawal, dadalhin ang kanyang kasuotan sa pagsasapalaran. Ang Panginoon, ang kanyang dila, ay dumikit sa kanyang ngalangala at natuyot. Ang Panginoon ay nakaramdam ng pagkawala ng maaasahan maging ng kanyang ama. Mga kapatid, marami tayong hinahanap sa ating buhay. Maraming ating kinauuhawan. Ngunit napahalaga ang paalalang ito ng mga huling salita ng Panginoon na siyang pinakamaikli sa kanyang mga sinabi. Ang pagkauhaw ng Panginoon ay tanda na alam ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan sa ating buhay. Alam niya kung ano ang nakakapagpasaya, nakakapagpasakit, at nakakapagbigay ng pag-asa sa buhay natin. Ang pagkauhaw ng Panginoon ay tanda na ang kanyang awa at pag-ibig ay laging handang ibigay dahil sa ating mga kasalanan. Ang pagkauhaw ng Panginoon ay pag-anyaya sa atin na tayo din na labis na minamahal at kinaawaan ng Diyos ay mayroon din tayong maibibigay sa Kanya. Matatandaan natin nung sinabi ng Panginoon na siya ay nauuhaw, ano ang ibinigay sa Kanya ng mga kawal? Isang inuming maasim na hindi kayang inumin ng isang tao. Subalit sa kabila ng pagkauhaw ng Panginoon, hindi niya ito ininom. Tanda iyon na walang patak anuman ng kanyang dugo ang kanyang sasayangin upang tayo lamang ay matubos sa ating mga kasalanan. Ang daming biyaya ng Diyos na binibigay sa atin. Ang daming kabutihan na kanyang ipinadarama. Ano ang ibinabalik natin sa Kanya? Tulad sa sukang inumin na tayo man ay hindi natin kayang unukin. Sa halip na katulad na pagtingin at pagmamahal, ibinabalik natin ay kawalan din. Sa halip na tunay na pananampalataya ang ating ibinabalik ay pag-uusig, sapagkat sa kabila ng ating mga dinadaanang suliranin sa buhay natin, hindi nating panghawakan na ang Diyos lamang
ang tanging tutubos sa atin. Mga kapatid, ang kanyang huling salita, huling pangungusap sa krus, ay nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa, dakilang pag-asa, na sa kabila din ng ating mga kahinaan at pagkukulang sa buhay, laging handang tugunan ng Panginoon ang ating pangailangan. Ano ba mga kapatid ang pwede nating ibigay sa pagkauhaw ng Diyos na ito? Pagbabalik loob, pananampalatayang tapat, dalawang bagay na para sa atin ay mahirap ibigay sa Kanya. Ngunit kung mismong ating Panginoon, bigyan tayo ng halimbawa sa Kanyang pagkabayubay sa krus at hanggang sa Kanyang kamatayan, handang laging ibalik ng Panginoon sa Kanyang Ama ang ibinibigay din sa Kanya ng Ama. Nauhaw ang Panginoon sa ating pagkataong Kanyang ipinagkaloob din. Nauhaw ang Panginoon sa ating pagmamahal din sa ating kapwa. Hindi lamang pagmamahal sa ating sarili. Nauhaw ang Panginoon sa ating pagpapalik sa Kanya at pagtitiwala na ang lahat sa buhay natin ay magkakaroon lamang ng kahulugan kung tayo ay mananatiling nakakapit sa Kanyang paanan, sa Kanyang krus. Tanda na ang pagkauhaw ng tao dahil sa matinding pagkakasala, handang muling bigyan buhay ng Panginoon. Handa muli tayong akayin, iakyat sa kabanalan at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sana mga kapatid, ito muli nating pagnilay sa Kanyang pagpapasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ay magbigay sa atin ng sigla. Hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi sana patuloy din tayo maging tubig sa ating kapwa. Tubig na may bibigay din ng bagong sigla sa kanilang buhay. Tanda na ang Panginoong Diyos ay patuloy na kumikilos, kumakalinga sa pamamagitan din po natin. Kasama natin sa pagkakataong ito mga kapatid, ang lahat ng taong ngayon siguro ay nauuhaw din sa iba't ibang bagay. Ngunit wag po nating kaligtaan na ibigay sa kanila, iparamdam sa kanila ang tunay na makapagpapatid ng kanilang pagkauhaw. Walang iba kundi ang awa at pagmamahal ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa aking buhay bilang isang psychologist, nais ko ibahagi sa inyo yung tagpo ng aking buhay. 1995, taong 1995, nung ako dahil sa isang World Youth Day, nangarap akong pumasok sa isang buhay religyoso at naikatuparan ko to dahil sa hangad kong magkapagsilbi sa kabataan. Subalit akala ko yung buhay na yung magiging isang religyoso ay ang kaganapan ng aking buhay. At pagkalipas ng 3 taon noon, lumabas ako upang hanapin ulit ang panibagong buhay na aking tatahakin. Doong araw na yon, hindi ko alam bilang isang kabataan kung anong kurso ang kukunin ko. Hanggang dumating sa point na paglabas ko sa seminaryo, nagtanong ako sa isang teacher, "Ma'am, pwede po bang mag-enroll? Tapusin ko lang yung aking AB Philosophy. Kasi gusto ko na pong makatapos sa pag-aaral." Hanggang isang teacher na nagsabi sa akin, "Bakit ka mag-AB Philosophy? Pagka-graduate mo naman, wala namang AB Philosopher." Nakapag-isip-isip ako kung anong ibig niya sabihin. Until sinabi niya, "Bakit hindi mo subukan mag-take ng BS Psychology?"
Sabi ko, ma'am, ano po yun, BS Psychology? Ito yung mga taong tumutulong sa mga taong may sakit sa pag-iisip o mga taong naghahanap ng kasagutan sa kanilang buhay. Doon pa lang, medyo may kaunting takot at kaba sapagkat hindi ko alam, lubos, na naunawaan kung ano yung BS Psychology. Pero alam ko sa sarili ko, simula pa, bago pa naman ako pumasok ng seminaryo, malapit ako sa mga taong, sabihin na natin, laging pinagtatanong kung ano ang solusyon sa kanilang mga problema sa buhay. Marahil dito ako tinatawag ng Panginoon. Kaya nung taong 2000, ako'y nakagraduate sa kursong BS Psychology. At habang ako naghahanap ng trabaho, ang usual na iniisip ko, sana makahanap ng magandang trabaho na may magandang kita at malaking kita. Subalit hindi yata yun ang buhay na tinatahak para sa akin. Ako ay nagsilbi bilang isang guidance counselor sa isang pribadong eskwelahan at nagsimula sa mga batang nursery hanggang grade 2. Sa simula, natatakot ako sapagkat hindi ko alam kung paano ko i-manage yung emotional, behavioral needs ng mga batang yon. Subalit, marahil, no? May awa talaga ang Diyos sa akin na talagang pinagkaloob niya sa akin na manatili doon hanggang makatatlong taon. Sa simula, takot. Sa simula, pangamba. Subalit habang tumatagal pala, nakita ko yung purpose ko na doon pala ako tinatawag ng Panginoon Diyos. Hanggang nag-design ulit ako at nagturo sa isang pamantasan at kumuha at nagturo bilang isang professor sa psychology. Doon naman, naging abala ako sa aking pagtatrabaho sapagkat alam naman po niyo ang buhay teacher, hanggang bahay, dinadala natin yung trabaho. Subalit, parang may kulang. Dahil, oo, nagtuturo ako, oo, nag-check ako, pero parang nakikita ko, kailangan ko magtrabaho kasi maganda ang kita. Kasi mayroong mag-aaral, may magpapakonsult, may magpapacheck ng thesis. So, may magandang kita. Totoo naman po. Pero, parang may kulang. Kaya po, medyo hindi ko rin nakita yung sarili ko na forever akong psych professor. Dumating nga po yung pandemic at nagkataon pong ako po ay nag-resign bilang isang professor bago pa mag-pandemic. Noon, sa panahon ng pandemic, medyo isa rin po ako sa mga natatakot at nakakaramdam ng pangamba kung ano ba ang mangyayari. Pero tila po talagang ang Panginoon Diyos ang tumatawag sa akin at maglingkod. Buti na lang po, meron pong isang online platform ang ating dating Vice Presidente, ang e-Consulta, na nag-offer po sila ng libreng konsulta para sa pagtugon sa mental health. At doon, nag-volunteer ako habang tayo ay naka-lockdown. Doon ko nakita yung mga problema ng mga tao. Doon ko naramdaman yung hirap ng mga tao. Doon ko nakita yung sarili ko na mapalad pala rin ako. Sapagkat yung taong lumabas sa seminaryo na akala ko walang buhay after seminary life, ito pala yung taong magbibigay rin ng pag-asa sa mga taong nanghihirapan nung panahon ng pandemic. Naalala ko may mga tumatawag na gusto na magpakamatay. May mga taong gusto ng nawawalan na ng pag-asa. At sa gitna ng pandemic na yon, sa gitna ng aking pagbo-volunteer, mas lalo kong nakikita yung sarili ko na marami mga taong umaasa na mabigyan sila ng kasagutan, mabibigyan sila ng panibagong buhay sa gitna ng mga unos na kanilang nararamdaman. At sa gitna ng mga unos na kanilang nararamdaman, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil naging instrumento ako sa kanila sa panibagong pag-asa. Marahil, pareho kami nauuhaw. Nauuhaw sila sa mga kasagutan para maibsan ang kanilang pagod sa buhay. Marahil nauuhaw din ako sa tunay na kahulugan ng buhay
o kung tawagin ko nga perfect joy. At para mabigyan buhay yung hinahanap kong kaligayahan sa awa ng Panginoon, sumali po ako sa isang samahan o sa isang kapatiran, ang Orden ng Franciscanong Secular, na kung saan doon ako nakahanap ng support group, doon ako nakahanap ng prayer group, at doon din ako nakahanap ng fraternity o samahan, na kung saan mas nakita ko pala na hindi lang pala pagbo-volunteer, pagtulong din sa mga taong nangangailangan sa kanilang para tugunan ng kanilang kalusugang pangkaisipan, kundi pati pala yung purpose ko na makahanap ng isang fraternity na magtutugon sa aking pangangailangan pang-spiritual. At doon ko nakita yung lalo ko nakita yung lalim ng pagiging secular na Franciscano, na ako pala ay tinatawag hindi lamang bilang isang psychologist, kundi tinatawag upang ibahagi sa mga taong nawawalan ng pag-asa na isa rin akong instrumentong maaaring magbigay ng pag-asa sa tao. Kaya sa gitna ng pandemic, sa gitna ng mga unos, sa gitna ng mga problema, mas lalo kong nakikita kung bakit ako tinawag ng Panginoon sa ganitong buhay. Maaaring nauuhaw ako at patuloy pa rin ako nauuhaw para maglingkod sa mga taong na lubos na nangangailangan. O Jesus, nagdusa ka hindi lamang dahil sa pangkatawang uhaw, kundi tunay na pagkauhaw para sa kaligtasan ng tao. Tunay na ninasa mo ito para sa amin. Ang iyong pagnanasa ay nagmula sa iyong pusong naghuhumiway para sa aming pag-ibig, sa aming kaluluwa, sa aming pagsisisi, sa aming mga kasalanan, at umaasa ng pakikipagkasundo sa iyo. O banal na mananakop, ang aming tanging mithiin ay ang muli mo kaming makasama hanggang sa buhay na walang hanggan. Itanim mo sa aming mga puso ang nag-aalab na pagnanasang magtayo ng matibay na pundasyon para sa iyong kaharian dito sa lupa. Matutunan nawa namin ang iyong larawan sa aming tinutulungang mga kapuspalad na mga kapatid. Ipagkaloob mo sa amin ang espiritual na kaligayahan na ipinangako mo doon sa mga naghahandog ng kanilang kamay sa sinumang nangangailangan. Amen. Naganap na. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isupo at idiniin sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid. Kung atin pong titingnan ng mabuti ang sitwasyon na kung kailan ito sinabi ng ating Panginoong Kristo, ang mga salitang naganap na, atin siya makikita doon nakapako, nakabayubay sa krus. Duguan, puno ng mga sugat, pinaktis sa kanyang damdamin, tunay na paghihirap sa kanyang katawan, sa kanyang kalooban. Nakatanaw sa kanya at ang iba't ibang mga tao na kinukutya siya, tutuwa sa kanyang sinabi. Mga tao na nagdadalamhati sa kanyang paghihirap, sa kanyang kalos-lunos na sitwasyon. At sa lahat ng ito, sa mga kanyang hinarap doon sa oras na iyon,
At ganun din, kung titignan ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan mula't mula pa, nandoon sa puso ng Panginoon ang lahas, pananampalataya at tatag na kanyang sinabi ang mga salitang ito, naganap na. Mahalaga po na makita po natin na ang mga salita po na iyon ay hindi lamang po sumasalamin dun sa oras sa iyon nang siya ay pumasok na sa karanasan ng kamatayan sa pagbibigay ng kanyang buhay. Tingnan po natin po ito sa buong kaganapan ng kanyang misyon. Mula po nang siya isinilang, naging kaisa po natin, Diyos na totoo at tao namang totoo, Emmanuel na kapiling po natin, sa lahat ng bagay liban sa kasalanan, kaisa natin, kalakbay natin, na po natin yung kanyang misyon ng pagpapahayag ng paghahari ng Diyos, yung misyon ng pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, ang kapatawaran, ang pagpapagaling, ang pagtuturo, pagpapaalala, mga bagay na dinala tayo upang palalimin na ating paunawa sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang lahat ng ito, dinala siya sa rurok ng pagkakataon na iyon. Naganap na ibinigay niya ang pinakamahalaga sa lahat ng mga naiatang na iyon sa Kanya. Na siya sa Kanyang pag-aalay ng buhay, pagtatagpuin niya muli ang Diyos sa tao, ang tao sa bawat isa. Ang pakikipagkasundo. Dahil ibinigay ng Panginoon ang lahat-lahat sa Kanyang buhay at sa Kanyang pag-aalay ng buhay. Malinaw sa Panginoon ang Kanyang misyon. Sa harapan po ng maraming mga nakipagsubok nang siya ay tinukso sa lahat ng mga pag-uusig, malinaw at ibinigay niya ang Kanyang sarili sa misyon na ito na iniatang sa Kanya ng Ama. Maraming pagkakataon na ang Panginoon ay siguro. Pero mahalaga po na makita po natin dito ang katapatan ni Jesus dito sa plano ng Ama. Sa plano ng Diyos. Isang misyon na iniukol niya ang kanyang buong sarili. Na hanggang sa pagkakataon na iyon, nakabayubay sa krus. Sa bingit ng kamatayan, tunay niyang sinabi, naganap na. Mga kapatid, ipinapakita po sa atin ng Panginoong Jesucristo ang paanyaya na tulad niya, makita din po natin ang misyon, ang saysay, ang halaga ng buhay at mga biyaya na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Naalala ko nga po yung isa pong awit, na ang sabi, minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kung titignan po natin ang awit ito, sinasabi po nito ang isang katotohanan na tayo pong lahat, naglalakbay tayo dito. Minsan lang po tayo dumaraan. Nandito, nalilipas, babalik sa Panginoong nagbigay at nagpahiram ng buhay na ito. Kaya sa mga salita po na ito ni Jesus, dinadala tayo na sana po makita po natin ang buhay ba natin po ngayon. Saan po natin iniuukol? Paano po natin iniuukol? Ano po yung mga tunay na sana po pinapahalagahan natin? Mahalaga po na masalamin po natin sa ating mga sarili. Una ba? Ako ba? Ikaw? Tayo kapatid? Ay tulad ni Jesus, patuloy na
nakikinig. Nandun yung malalim na kaugnayan sa Panginoon. Na ibinig na sa bawat pagkakataon, ang pagkipagkaisa nito ay maging sentro sana na ating buhay. Hindi lamang po, kung ang Panginoon ay hinahanap lang natin siya pag kailangan natin siya. Marami po ganun pagkakataon po, kung kailan ako lang may karamdaman, ako may problema, doon ko naalala si Lord. Sana po hindi. Ang buhay na ito, ang paglalakbay po na ito, ang minsan natin pagdaan, sana po lagi nakaugnay po sa Kanya. Ngayon po, napakaganda po ng Kwaresma, ng mga mahal na araw, ang pagdiriwang ng Misteryo Pascual. Ito po yung pagpapaalala, ako ba ay patuloy at malalim na nakaugnay sa Panginoon, sa buhay panalangin, sa buhay sakramental, na nakasentro sa pagtanggap sa Kanya sa Eucharistia. Nakikinig ba ako sa Kanya, sa Kanyang salita? Bukas ba ako lagi sa Kanyang presensya sa akin? Pangalawa po, ito bang buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay iniukol natin sa misyon na maglingkod din po sa iba? Na maalala din po natin ang ating pong pananagutan sa ating kapwa. Na maalala din po natin na tayo po ay magkakaugnay po, no? Sa ating pong buhay, sa ating pong mga gawain, sa ating pong mga tungkulin at responsibilidad. Dahil po, ang nakalungkot po, pag ang buhay po natin ay nakatuon lamang sa aking sarili. Di ba? Ang isang makasariling buhay na gumagawa ng mga pader, ay isang buhay na hindi nakikita ang tunay na kahulugan. Pero ang palawagan po sa atin na sa maliliit na mga paraan, tulad nga po na sinabi ni Santa Teresita del Niño Jesus, maliit na paraan ng paglilingkod, maliit na paraan ng pagbibigay ng sarili. O maari man sa mga malalaking mga pagkakataon, makita ko ang pangailangan na ako'y makiugnay, na magbigay ng aking lakas, magbigay ng aking panahon, magbigay ng aking sarili. Narito sa atin po mga pamilya, nakapaglalaan po ba tayo ng panahon para sa bawat isa? Makinig at makipag-usap sa bawat isa. Ipakita po yung pagmamahal sa bawat isa. Sa atin po mga araw-araw na panggawain, ako ba ay naglala ng panahon upang maging mabuti, maglingkod ng mabuti, ganapin ang aking mga responsibilidad ng mabuti sa pang-araw-araw. Nakita ko ba ang mga aking kapwa na nangailangan din marahil na aking pong presensya, na aking pagdamay, na aking pagtulong? Nakita ko ba na ang buhay ko, ang buhay po natin, ay isang biyaya na hindi dapat sayangin? Hindi po natin sana palagpasin ang mga pagkakataon sa araw-araw na tayo po ay makagawa ng mabuti, makapagbahagi ng pagmamahal, makapag-alay din ng sarili, makapagbigay buhay para po sa iba. Ang krus po ay may dalawang bahagi. Nandun po yung vertical, tayo at sa Diyos, horizontal, tayo sa bawat isa. At pag nakita po natin ang kahalagahan po nito, ang misyon po na ito na inuukol ng Diyos para po sa atin. Isang buhay na nakaugnay sa Diyos, isang buhay na inaalay para po sa kabutihan din ng ating kapwa-tao. Tunay po na pag dumating ang panahon na tayo po ay babalik at haharap sa Diyos na nagkaloob ng buhay na ito, masabi po natin ng buong puso, naganap na. Naganap dahil nagkaroon po tayo ng isang buhay na makahulugan. Isang buhay na ibinigay po natin. Ang mga biyaya ay pinagkaloob ng Diyos sa kabila po nating mga kasalanan at mga pagkukulang. Isang buhay na nakaugnay sa Diyos at binibigay din para makapagbigay buhay sa iyo. Sana po mga kapatid, napagalakbay po natin minsan lang po tayo dumaraan
Pero pag ito po, nakita po natin ang kahulugan nito, nakaugnay sa Diyos, iniukol sa ating kapwa, ang kabutihan po na ito, masabi po natin, sa dulo, pagharap sa Kanya, naganap na. O Jesus na banal, ang iyong ika-anim na salitang binanggit nang ikaw ay nakapako sa krus ay naganap na. Ang iyong misyon ay tunay na natapos na, O Panginoon, nagapi mo ang kasalanan. Igawad mo sa amin ang kapatawaran ng iyong Ama. Ang iyong misyon ay natapos na, ngunit ang amin ay nagpapatuloy pa, sapagkat ang kahalagahan ng iyong pagsasakripisyo ay hindi pa nagbubunga sa amin. Tulutan mong huwag mawalan ng kabuluhan ang iyong kamatayan, sapagkat iyon ang nagdala sa amin ng kaligtasan. Pagkalooban mo kami ng lakas upang isabuhay ang aming paniniwala at bigyan mo kami ng nararapat na biyaya upang patuloy kaming umasa sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong handog na kaligtasan at akayin mo kami sa buhay na walang hanggan upang balang araw kami rin ay makapagwika tulad ng iyong salita na ganap na. Amen. Ama, sa mga kamay mo, dahil nagtatagubiling ko ang aking espiritu. Nang mag-iikalabing dalawa ng tanghali, nagdilim sa lupain hanggang ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabi ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Bayaban po at lahat ng kabutihan po sa inyong lahat. Ako po si Kapatid Wilson, Atienza, o kakambal po ni Father Willie, isang Capuchinong pare. Taon-taon po, pinaugalian ng aming pamilya yung magsama-sama. So kaya nga po, ang hiningi naming bakasyon ng kapatid ko, si Father Willie, yung New Year. Kasi ito po yung aming pagtitipon bilang isang pamilya. At ito po, nagtotokan na po kami kung sino yung naka-assign sa mga pagkain para sa pagsalo-salo po, hindi madodoble. At ito rin pa yung time na nanalangin kami bilang pamilya. Pagkatapos po noon, ng Noche Buena, ng Medianoche, kami po ay nagbibigayan na ng regalo sa isa't isa. Ito pong taon na ito, nakarang taon, ako po ay nagbakasyon. December 27, so nasa bahay na po ako ng December 27. At wala na po ang aming nanay, pumanong na po siya 3 years ago. Si tatay na lang po yung pumatay naming magulang. Si tatay po may sakit, no? Siya may diabetes. At bunga po ng sakit na ito, malabo na po ganyang paningin. So may baston siya, so yun na lang ang alalay niya. So itong experience ito ay sa akin po bilang anak ay yung masaya pong paglingkuran yung tatay, no? Din yung
paghanda niyo po siya ng pagkain, no? Asikasuhin. At unang araw ng Enero, umaga, gawin po ni tatay laging maglalakad sa kalsada. Dalay kanyang baston. At napansin ko po, yung paa niya ay may dumi. So, ang ginawa ko po ay, pinaupo ko po siya at hinugasan ng paa. Sabi ko tayo, may dumi ka sa paa. Yun po yung Enero 1, no? Unang araw ng Enero. At sabi ko kay tatay, ay, bagong taon tayo nasa, parang Lent, washing of the feet. Alam niyo po, habang ginagawa ko ito sa aking tatay, ba't iba po yung nararamdaman ko? Imbis na matuwa ko, magalak, dahil nababaglingkuran ko siya. Ba't sa aking loob, ako yung umiiyak. Hindi ko maintindihan, no, yung aking nararamdaman. At masaya po kami na ipagdibang ang bagong taon. At umuwi po ako dito sa Baguio. Nagbalik ako sa aking fraternity. January 21, early in the morning, meron po akong missed call sa aking pamangkin. So, may naramdaman na po ang kakaiba noon. Hindi po muna ako tumawag sa bahay, kundi hinanda ko yung sarili ko para sa pang-umagang panalangin kasama mga kapatid. At pagkatapos nga po noon, tinawagan ko na yung pamangkin ko. At nag-video call po siya. At sila po ay nasa hospital, sa emergency room ng UMC. Kasi tatay po ay nakahiga na sa stretcher. Wala ng buhay. Wala na si tatay. Alam niyo po, habang ako'y nananalangin, na hindi ko pa alam yung nangyari, ang isang salitang ibinigay ko sa Diyos, Panginoon, kayo na pong bahala sa aking tatay. Naway gabayan niyo po siya samahan sa kanyang maglalakbay patungo sa iyo. Pagkatapos nga po noon, tinawagan ko si Father Willie na nasa naka-assign sa Lawag. At ang kanyang sagot ay, Brother, bakit na aga mo naman tumawag? First time mo tumawag ng kaaga-aga. Tauna ka pa sa alarm clock. Sabi ko, Father, meron tayong regalo galing sa Diyos. Ano yun? Mawala na si tatay. Umanaw na si tatay. Itong experience ito ay isang magpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa akin at sa aking pamilya. No? Sinasabi sa akin ng Diyos, no, na tulad sa huling wika, no, Ama, itinagugubuling ko sa iyo ang aking kaluluwa. Tulad ng ating Panginoong Jesucristo na nakabayubay sa krus. Sa sitwasyon na iyon ay hindi dahil wala ka ng paroroonan, kundi ang dumating ko sa akin at konsolasyon ko sa aking pamilya. At doon nga po, nag-video call po sila. Sabi ko, masok tayo sa banal na kalooban ng Diyos. Ito na yung oras para kay natin. At itong pag-ibig ng Diyos ay, experience ito ay nagpapatunay na hindi po kami pinabayaan ng Diyos. No? Sa gitna ng sakit, ng kamatayan, no, ang Diyos ay nagiging tapat. At di iba yung sinasabi sa akin at maaaring sinasabi din sa iyo, no, na lagi natin banggitin, Ama, itinatagubilin ko sa iyo ang aking kaluluwa, ang aking buhay, ang lahat ng aking gusto sa buhay, mga plano, no, sa iyo mga kamay, Panginoon, inahabiling ko. At ako'y nagpapasalamat, no, sa Diyos na ito na naging tapat sa akin, sa aking pamilya, na sa gitna ng kamatayan, hindi niya kami pinabayaan. At lahat ng papurin, pasasalamat, ay ibinabalik ko sa Diyos. Dahil alam ko, siya ay nananatiling tapat at mananatiling tapat sa akin at sa iyo. Ama, sa mga kamay mo, dahil nagtatagubiling ko ang aking espiritu. Ako po si Lorna Kailaw, naglilingkod sa simbahan ng Santa Teresita ng 10 years na ngayon. Bago po ako napasok dito sa simbahan, dumaan po ako sa matinding pagsubok ng aking buhay. Nagkasakit po ako ng cancer at dumaan sa mga chemotherapy at radiation.
At sa mga panahong iyon, ipinagpaubaya ko sa Panginoon ang lahat, pati ang aking buhay. Sa lahat ng hirap, sa gamutan, nasabi ko sa sarili ko na susuko na ako. Pero lahat yon ay itinaas ko sa Kanya. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Inisip ko yung mga pamilya ko. At nanalig lang ako ng gusto na bawat paggising ko at pagtulog ko sa umaga, ipinaumbaya ko na sa Kanya. Alam ko sa awa at pananalig sa Diyos ay malalagpasan ko lahat ng pagsubok na ito. Natapos ko ang aking chemotherapy ng 2 beses. Pag tumitingnan ako sa salamin, naaalala ko lahat. Nawala yung buhok ko, nag-iba yung itsura ko, nawala boses ko, hindi ako makapagsalita. Pero ganun pa man, kahit hindi ako nakakasimba, physically, sa TV, nananalangin ako, umattend ako ng misa, na bibigyan ako ng milagro ng Diyos. Isang araw sa pagsisimba ko ng healing mass sa TV, dininig niya yung panalangin ko. Inalis niya yung sakit ko, nang siya lang nakakaalam na hindi ko alam kung paano nangyari. Hindi pa rin ako naniwala sa bilis ng pangyayari. Natapos ko lahat ng chemotherapy. Gumaling ako. At taon din na yon, pagkatapos ng chemotherapy, dumating yung offer sa akin dito magtrabaho sa simbahan. Sinabi ko sa sarili ko, siguro ito na yung chance para maibalik ko lahat sa Diyos. Yung mga kagalingan at biyayang binibigay niya sa akin. Hindi ko na inisip kung saan pa ako papunta. Basta dito niya ako dinala sa paglilingkod sa simbahan. Kaya hanggang ngayon, 10 taon na, napagaling niya ako. Last year, dumaan ulit ako sa matinding pagsubok. Nagkaroon naman ako ng heart problem. Sa tulong at gabay din ng mga kaparian dito sa Santa Teresita at sa mga lahat ng Kapuchino, naitawid ko ulit sa pangalawang pagkakataon ng buhay ko. Kaya masasabi ko, ang buhay ko ay inaalay ko sa Kanya. Diyos Ama, ang huling katagang binigkas ng iyong mahal na anak na aming Panginoong Hesukristo, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu, ang nagbigay sa amin ng panibagong pag-asa. Sa panahong kami ay nahaharap sa pagsubok bilang isang pamilya, pagsubok ng kawalang pagtitiwala sa iyo o sa isa't isa. Ika'y nandiyan upang maging aming haligi ng pagtitiwala na hindi mo kami mapapabayaan. Ipadama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ipadama mo sa amin na ikaw lamang ang aming kailangan. Panginoong Hesus, ikaw at ang Ama ay iisang Diyos. Turuan mo kaming mga mahihina na magtiwala ng lubusan sa iyong Ama. Turuan mo ang bawat pamilya na magtiwala sa isa't isa. Turuan mo kaming naririto ngayon na maging tunay na Kristiyano na may pagtitiwala sa isa't isa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Inaka ng hapis Mariang Birhen, grasya'y ipagkamit, idulot sa amin. Stabat Mater Dolorosa,
Stabat Mater Dolorosa, Ave. Batid mo ang hirap ng iyong anak, ika'y sumama sa hirap at sugat. Stabat Mater Dolorosa, Ave. Stabat Mater Dolorosa, Ave. Sa pagkasalubong mo nga sa Kaniya, naalala ang batang nadapa sa lupa. Stabat Mater Dolorosa, Ave. Stabat Mater Dolorosa, Ave. Doon sa Kalbaryo, ika'y tumayo, nanatiling tapat sa iyong pagsuyo. Stabat Mater Dolorosa, Ave. Stabat Mater Dolorosa, Ave. Noong inilagak si Jesus sa iyo, kalong mo ang Mesiyas sumagip sa mundo. Stabat Mater Dolorosa, Ave. Stabat Mater Dolorosa, Ave. Ikaw ang liwanag sa libingang madilim, ang iyong apong buhay ay kumulimlim. Stabat Mater Dolorosa, Ave. Stabat Mater Dolorosa,